Nandito ako ngayon sa may sikat na street dito sa may Istanbul. Ewan ko kung nakikita nyo to, pero eto sikat na sikat na dito. Etong train na to. Kaya maraming tao talaga nagpupunta dito. And parang shopping street din siya. Kasi maraming mga shops dito. Lahat ng tao talaga nagsisisikan dito. Sobrang daming tao actually. Anyway, dahil nandito na tayo sa Istanbul, just like what I always do in my vlogs. Tuturuan ko rin kayo kung paano makakuha ng Turkish visa dito para makapunta kayo ng Turkey. Actually, dalawang options yung pwede nyong kunin for entering Turkey. First one is yung e-visa. E-visa, kung may visa ka from the US or from any Schengen countries, pwede ka mag-apply ng e-visa. Just like my friend. Yung friend ko, may US visa kasi siya. So, ang in-apply niya lang is e-visa. Less expensive pala. And then, mas madali pa yung process. Unlike me, ang ginawa ko is, nag-apply ako ng sticker visa. Yung dinidikit sa passport. Medyo maraming requirements. Pero, madali lang naman siya actually. Actually, I think 3 days lang na-approve na yung visa ko. So, mabilis lang yung process. From Dubai, I don't know from other countries, but from Dubai, medyo mabilis lang yung process niya. Sabihin ko sa inyo yung mga requirements na kailangan nyo kunin bago kayo mag-apply ng visa for Turkey. First requirement siguro sasabihin ko sa inyo is your NOC, no objection letter. If you're working in UAE, kailangan nyo ng no objection letter from your employer. Dapat nakalagay doon yung date of travel, nakalagay yung salary mo, joining date, and ano pa bang dapat nakalagay, yung passport number mo or Emirates ID mo, dapat na andun din sa NOC mo. And very important thing that dito nadali ako ng agency, no, kailangan original wet stamp yung nakalagay doon sa NOC mo. Otherwise, pag hindi nila tatanggap. Hindi doon, sabi nila, pagdating ko doon kasi yung electronic stamp yung nakalagay. So, pinabalik ako sa agency ko para kumuha ng original wet stamp. Bank statement also, 3 months bank statement with closing balance of at least 10,000 dirhams. And then kailangan din ng wet original stamp. Yung last 3 months bank statement yung kailangan nila. Tapos dapat salary account, yung nakikita nila na may pumapasok na salary every month for the last 3 months. And then kailangan mo rin ng your copy of passport, of course, valid for more than 6 months from the time you arrive. Yung form sila na, yung application form, sila na actually mag-fill up doon sa agency. So hindi mo na kailangan intindihin kung paano fill upan yung form. And then, ang hiningi pa sa akin is 2x2 picture with white background, of course, yung recent. And then, kung may mga visa ka from other countries, for me, in my case, I have visa in Japan, I have visa in Egypt also. And then, may mga travel history din ako, so makakatulong din daw yon. Salary certificate, hindi na, wala nang hininging salary certificate. Basta doon sa NOC mo ay nakalagay yung salary mo every month kung magkano. And of course, yung last 2 requirements na kailangan mo kunin is yung hotel reservation and return ticket. Hindi naman kailangan paid. Actually, sinasuggest nga nila to sa website nila. So kahit dummy account lang, pwede mo i-submit sa kanila. Kasi pag na-deny, at least wala kang binayaran pa. And then, yun na lahat actually ng requirements. So, madali lang kunin yung mga requirements naman. Dapat pala yung NOC mo, na-issue siya within 7 days. And then, same for your bank statement. Dapat na-issue din siya within 7 days. And yung last transaction mo dapat is within 10 days. Kasi pag more than that, hindi nila tatanggapin. Papahingin ka ng panibagong bank statement, no? You're ready to go on your appointment date. Yung appointment mo rin pala, kailangan mo ipaprint kasi may QR code doon or barcode. Kailangan mo ipakita sa kanila yung barcode on the day na yung appointment date and time mo. Siyempre, pag-apply sa Pilipinas, hindi ako sure sa mga requirements. Search ko na lang tapos ililista ko rin dito. Lahat ng requirements na nasabi ko is yun yung mga kailangan if you're going to apply from Dubai or from Abu Dhabi. Tsaka pala, kapag ang visa type nyo sa
UAE ay Dubai, issued from Dubai. Sa Dubai lang kayo pwede mag-apply ng tourist visa. Kapag ang same way, pag Abu Dhabi naman issued yung visa nyo from UAE, sa Abu Dhabi embassy lang kayo pwede mag-apply. Pero hindi kayo pwede mag-apply directly from the embassy. Merong accredited agency na sila lang ang pwede mag-process ng visa nyo, which is Gateway International in Dubai. Ito yung address nila para makita nyo. Mabilis lang talaga yung process. The first thing you have to do is to set an appointment. Tapos, punta ka lang during your appointment. Tapos, papasok na nila lahat. Pag kulang naman yung requirements mo, hindi nila cancel yung appointment mo. Papabalikin ka nila same day para ma-process or makuha mo lahat ng requirements. Ayan, nakarating na ako sa ilalim ng tunnel. Papuntang Istiklal Street. Ewan ko kung okay na dun ganitong oras. Pero pupunta ako ng Istiklal Street. Maganda rin doon, may mga street performers. Alam niyo naman, mahilig ako manood ng mga street performers. Grabe yung mga daanan dito. Pababa talaga. Ay, good luck talaga dito pabalik. Mga ganyan sila, mga upuan. Kasi, ay, bahay pala ng pusa. I think they love cats here too much. Just like in UAE. Pinapakain nila. Kaya, pag nakita niyo yung mga pusa dito, medyo matataba. Ang happy lang kung nakarating ako dito. Mag-isa yung kaibigan ko na nagpapahinga. But, it is what it is. Okay lang naman. Actually, ako talaga, puro lakad lang. Pag nasa ibang lugar ako, puro lakad lang. Hanggang sa may marating, Google Maps lang. Ganun lang siya. Ang ganda. Pag wala na ako ibang nasabi ko niya, ang ganda. Maganda naman kasi talaga dito. Yung mga kalsada lang, medyo nakakatakot minsan kasi may mga, tingnan nyo to, eto pababa masyado, tapos eto pababa din masyado. Ibang Istiklal Street pala yung binigay ng Google Maps. Ano ba yan? Bes, napagod ako. Sobrang napagod ako papunta dito. Walang ganap, walang tao. Ang alam ko yung Istiklal Street, yung street na may mga performers. Pero nawala tayo. Hindi ko alam. Bakit ito yung sinabi ni Google Map? Ano ba yan? Walang tao dito. Ang gagawin ko? Anyway, balik na lang ako sa may ano. Ano ba yan? Nakaka-stress na. Stress. Mali-mali. Wala ka dyan, Erwin. Neighborhood na yata ito ng mga lokal. Wala nang turista dito. Ako na lang. It's okay. Yan talaga minsan nawawala tayo. Okay, good experience naman. Saka nakapaglakad ako ng malayo. Medyo 30 minutes din yun. Kasi hindi ako nakakapag-exercise. So it was a good exercise. Especially dito, napakataas ng mga daanan. Napagod ako, to be fair. Pero balik na ako dun sa may Taksim Square. Baka may mga performance na doon. Doon din may mga performance din paggabi. Pero dito kasi parang alas 9 pa yata lumulubog yung araw. Kahapon pagdating namin 8 PM kami dumating from India. Tapos pagdating namin ng 8 PM ang liwa-liwanag. Nakikita ko pa lahat. Which is good kasi pagdating namin nakapag-ikot-ikot pa. Hindi yung madilim, hindi yung sobrang dilim. Anyway, balik muna ako sa... Baka hinahanap na ako ng kasama ko.